LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Lalakas bilang isang bagyo na tatawaging Pilandok. Mga lugar na posibleng daanan nito, habagat lalo pang titindi sa darating na weekend, hahatakin ng bagong bagyo. Magandang araw Pilipinas, ngayong araw na Biyernes, August 28, 2026, may isang mahalagang weather situation tayong kailangan tutukan dahil ang ating panahon sa mga susunod na oras at mga susunod pang araw ay maaring maimpluwensyahan ng isang low pressure area o LPA08I na kasalukuyang minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At narito ang pinakamahalagang detalye na dapat nating abangan. Ang LPA na ito ay may medium chance o katamtamang posibilidad na maging isang tropical depression sa loob lamang ng 24 oras. Kapag nangyari ito, maaari itong susunod na weather disturbance na papangalanan ng Pag-asa bilang Bagyong Pilandok, ang ikalimang bagyo para sa buwan ng Agosto. Kaya ngayong araw, hindi lamang natin pag-uusapan kung saan uulan, titingnan din natin kung ano ang papel ng low pressure area 08I sa kasalukuyang kondisyon ng panahon. Bakit mahalagang bantayan ang posibilidad ng pagiging ganap nitong bagyo at higit sa lahat kung bakit posibleng lumakas at mas maging aktibo ang habagat o southwest monsoon sa mga susunod na oras hanggang sa mga susunod pang araw. Dahil sa sitwasyong ito, may ilang lugar sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas na kailangang maging alerto sa posibilidad ng tuloy-tuloy o paminsan-minsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at malalakas na hangin at sa ilang lugar ang posibilidad ng flash flood at landslide. At may isa pang malaking tanong na kailangan nating abangan. Kung ang LPA08I ay maging ganap na tropical depression o bagyo, gaano kalaki ang magiging epekto nito sa habagat? Direkta ba itong makakaapekto sa kalupaan ng ating bansa o mas magiging malaking papel nito ang paghila ng mas maraming moisture mula sa karagatan at pagpapalakas ng southwest monsoon o habagat? Yan ang ilan sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating bantayan. Kaya huwag kayong aalis dahil isa-isahin natin ang sitwasyon mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Pati na rin ang kondisyon ng karagatan, lakas ng hangin at mas malawak na tropical cyclone outlook hanggang sa unang bahagi ng Setyembre. Para naman lagi kang updated sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, unahin natin ang pinakamahalagang weather system na minomonitor natin sa ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ang Low Pressure Area 08I. Sa kasalukuyang forecast, ito ay nasa medium chance na o katamtamang posibilidad na maging isang tropical depression o bagyo sa loob lamang ng 24 oras. Ngayon, mahalagang tandaan na ang isang low pressure area ay hindi pa automatikong isang bagyo. Ang low pressure area ay isang lugar kung saan mas mababa ang atmospheric pressure kumpara sa paligid nito. Kapag ang isang LPA ay nakakuha ng mas organisadong sirkulasyon, sapat na thunderstorm activity at naging favorable ang iba pang kondisyon sa atmosphere at karagatan, maaari ito unti-unting maging isang tropical depression. At yan mismo ang dahilan kung bakit mahigpit itong binabantayan. Sa ngayon, hindi pa natin ituturing itong siguradong magiging bagyo. Ngunit dahil sa katamtamang posibilidad nitong maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras, kailangan na natin itong tutukan. Kapag ito ay tuluyang naging tropical depression, ang susunod na pangalan, ito ay tatawaging Bagyong Pilandok. Ngayon ang tanong, bakit mahalaga kahit hindi direktang tumama o sa kalupaan ng isang weather disturbance? Dahil sa ating bansa, ang epekto ng isang tropical system ay hindi lamang nasusukat sa eksaktong dadaanan nito. May mga pagkakataon na ang isang bagyo o developing tropical system ay maaring manatiling malayo sa kalupaan, ngunit maaari pa rin itong maimpluwensyahan ang direksyon ng hangin at paghila ng moisture mula sa karagatan. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang isa sa mga pinakamahalagang epekto na dapat bantayan ay ang posibleng pagpapalakas ng habagat. Ang habagat o southwest monsoon ang kasalukuyang nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. At kapag mas maraming moist air ang nahahatak mula sa karagatan patungo sa kanlurang bahagi ng ating bansa, tumataas ang posibilidad ng mas malalawak at mas madalas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya para sa mga nasa western side ng Luzon at Visayas, hindi lamang eksaktong lokasyon ng low pressure area ang dapat nating bantayan.
Mahalaga ring bantayan kung paano nito maaapektuhan ang southwest monsoon. Sa mga susunod na oras, posibleng magkaroon ng pagbabago sa organisasyon ng low pressure area. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tropical cyclone threat potential na may ilang weather disturbance na dapat nating bantayan mula August 27 hanggang September 9. Mga kababayan, mula sa 5 weather disturbance na naiulat natin kahapon, 3 pangunahing weather disturbances naman ang nananatiling mahalagang bantayan sa loob ng monitoring domain sa panahong ito. At hahatiin natin ito sa 2 yugto. Una, ang week 1 mula August 27 hanggang September 2. Ang pangalawa ay week 2 mula September 3 hanggang September 9. Ngayon, para sa week 1, ang LPA 081 na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na mayroong medium chance na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Ito ay maaring maiugnay o ito ang tinutukoy nating bilang isang TCLB1 na inaasahang lalabas sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa forecast assessment na ibinigay, may mataas na posibilidad na mabuo ito bilang isang tropical cyclone. At ito ang dahilan kung bakit mas mataas ang overall tropical cyclone threat potential sa unang linggo ng forecast period. Ngunit narito ang isang mahalagang paalala, ang isang forecast outlook ay hindi pa katumbas ng isang aktwal na bagyo. Ibig sabihin, ipinapakita nito ang posibilidad batay sa kasalukuyang weather pattern, atmospheric condition at model guidance. Habang papalapit ang panahon ng posibleng development, mas magiging malinaw ang aktwal na sitwasyon. Kaya kung may nakikita tayong forecast disturbance sa loob ng susunod na ilang araw, hindi pa ibig sabihin na tiyak na magkakaroon ng bagyo sa eksaktong lokasyon o petsyang ipinapakita. Ito ay isang bagay na kailangan bantayan at i-update. Bukod sa TCLB1, meron ding TCLB2 na tinatayang mabubuo sa eastern boundaries ng Tropical Cyclone Information Domain at Tropical Cyclone Advisory Domain. Para sa sistema na ito, mababa hanggang katamtaman ang posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng week 1. Sa madaling salita, hindi lamang isang weather disturbance ang kailangan bantayan. May ilang mga potential areas of development sa malawak na monitoring region. At itong dahilan kung bakit kailangan nating maging handa sa posibilidad na maging mas aktibo ang weather pattern habang papalapit ang pagtatapos ng Agosto at pagsisimula naman ng buwan ng Setyembre. Ngayon, para naman sa week 2 mula September 3 hanggang September 9, inaasahan ang TCLB2 ay maaring lumabas sa may northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili itong may mababa hanggang katamtamang posibilidad na maging isang tropical cyclone. Bukod dito, may isa pang tinutukoy bilang isang TCLB3 na maaring mabuo sa northwestern part ng Philippine Monitoring Domain. Sa ngayon, mababa rin ang posibilidad nitong maging ganap na tropical cyclone. Ngunit kahit mababa ang posibilidad, patuloy pa rin itong kasama sa mas malawak na monitoring outlook. Kaya sa kabuuang larawan para sa tropical cyclone activity ay ganito. Para sa week 1, mataas ang posibilidad na magkaroon ng tropical cyclone development sa ating monitoring area. At sa week 2, mananatili pa rin ang posibilidad na tropical cyclone development bagamat mas mababa kumpara sa mga unang linggo. Mga kababayan, sa panahon ngayon, mabilis magbago ang kondisyon ng atmosphere at karagatan. Ang isang low pressure area ay maaring mabilis na maging mas organisado o maging isang bagyo. Ang isang developing system naman ay maaari ring humina kung hindi magiging favorable ang kondisyon. Kaya patuloy po tayo sa ating daily weather updates. Ngayon, dumako tayo sa ating forecast weather condition. Unahin natin ang mga lugar na may pinakamataas na posibilidad na mas malalakas at mas madalas na pag-ulan dahil sa southwest monsoon. Para sa Zambales at Occidental Mindoro, inaasahan ng occasional rain o paminsan-minsang mga pag-ulan. Ang mga pangunahing weather system na responsable rito ay ang southwest monsoon o habagat. At dahil may posibilidad ng moderate hanggang heavy rain sa ilang panahon, hindi natin isinasantabi ang banta ng flash flood at landslide. Para sa mga nakatira malapit sa ilog, sapa, mabababang lugar, flood-prone communities at mga paanan ng bundok, maging alerto po kayo sa mga flash flood at landslide. Kung magtatagal at tuloy-tuloy ang pag-ulan, huwag hintayin mataas na ang tubig bago kayo kumilos. Ang flash flood ay maaring mabilis mangyari lalo na kung saturated na ang lupa at mataas na ang tubig sa mga ilog at drainage system. Para naman sa mga landslide prone area sa ating mga kababayan, mag-i-alerto po kayo. Bantayan ang mga senyales tulad ng bagong bitak sa lupa,
paggalaw ng lupa, pagbagsak ng maliliit na bato o biglaang pagbabago ng daloy ng tubig. Kung may mga opisyal na evacuation order mula sa lokal na pamahalaan, Disaster Risk Reduction Office, sundin agad ito ng walang pag-alinlangan. Huwag ipagsapalaran ang kaligtasan dahil ang sakuna ay hindi ka hihintaying umalis bago ito dumating. Ngayon, para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, inaasahan ang cloudy skies with scattered rain and thunderstorm. Ang pangunahing sanhi pa rin ay ang southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi kailangang umulan ng tuloy-tuloy buong araw sa lahat ng lugar. Ngunit may mga panahon ng pag-ulan at thunderstorm na maaari maging moderate sa ilang pagkakataon, heavy rain. At dito kailangan ang ibayong pag-iingat sa ating mga kababayan. Sa Metro Manila at mga kalapit na urban areas, ang matinding pag-ulan ay maaring magdulot ng localized flooding, ang mabilis na pagtaas ng tubig sa ilang pangunahing kalsada at mabababang lugar ay posibleng makaapekto sa ating pagbiyahe. Kaya kung lalabas kayo ngayong araw, magandang ideya na maglaan ng sapat na oras. Huwag hintayin ang malalakas na pagbuhos ng ulan bago umalis kung may mahalagang lakad. Magdala ng payong o kapote at higit sa lahat kung may malalakas na thunderstorm, iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa mga lugar na kilalang mabilis bahain. Para sa ating mga kababayang motorista, tandaan na ang malakas na ulan ay nagpapababa ng visibility at maaring magdulot ng madulas na kalsada. Mabagal, panatilihin ang sapat na distansya sa sasakyan na nasa unahan at huwag piliting tawirin ang isang baha kung hindi ninyo alam ang lalim o kondisyon. At para naman sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Batanes at sa bahagi ng Calabarzon na nabanggit, patuloy na maging mahalaga ang monitoring dahil sa impluensya pa rin ng southwest monsoon. Samantala para sa Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, posible rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dahil ang mga lugar na ito ay kabilang sa western side ng bansa, mahalaga ang epekto ng southwest monsoon. Kung lalakas ang habagat dahil sa impluensya ng weather disturbance o bagong bagyo, posibleng tumaas ang rainfall activity sa ilang bahagi ng western section ng bansa. At tindi ng pag-ulan ay maaring magbago depende sa aktwal na development ng low pressure area at sa galaw ng monsoon flow. Kaya para sa mga nasa lugar na ito, huwag lamang tingnan kung may bagyo o wala. Minsan kahit walang direktang landfall ang isang tropical cyclone, ang habagat ang nagiging pangunahing dahilan ng malawakang pag-ulan. Ito ang isa sa pinakmahalagang bagay na dapat tandaan ngayong weather situation. Ngayon naman para sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang maraming lugar sa Visayas at Mindanao na hindi direktang sakop ng pangunahing impluensya ng habagat, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil naman ito sa localized thunderstorm. Ibig sabihin, may mga lugar na maaring makaranas ng mainit at maalinsangang panahon bago magkaroon ng biglaang thunderstorm. Ito ang klase ng panahon ng pamilyar sa marami sa atin. Maaraw sa umaga at mainit sa tanghali at pagsapit ng hapon o gabi biglang didilim ang langit at magkakaroon ng pagkulog, pagkidlat at malalakas na pagbuhos ng ulan. Kaya para sa mga nasa Mindanao at iba pang lugar na hindi gaanong direktang apektado ng habagat, manatili pa rin kayong handa. Ngayon, lumipat naman tayo sa kondisyon ng hangin at karagatan. Para sa Luzon at western section ng Visayas, inaasahan ang moderate to strong wind. Ang direksyon ng hangin ay mula sa southwest at ang coastal waters ay maaring maging moderate to rough seas na may taas na alon na 1.5 hanggang 3.4 metro ang taas. Mahalagang seryosohin ang forecast na ito kapag moderate to rough seas ang karagatan, mas nagiging mapanganib ang paglalayag para sa maliit na bangka at iba pang maliliit na sasakyang pandagat. Ang kondisyon ng dagat ay maaring mabilis na lumala, lalo na kung may thunderstorm o kung mas lalakas ang habagat. Kaya para sa ating mga kababayang mangingisda at operator ng mga maliliit na bangka, huwag basta-bastang maglayag kung may masamang panahon sa inyong lugar. Tingnan ang pinakabagong marine weather advisories. Makipag-ugnayan sa lokal na Coast Guard, disaster offices o mga kinaukulang otoridad bago kayo bumiyahe. Paalala sa ating mga kababayan, ang huli o biyahe ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang kaligtasan ng buhay ninyo at ng inyong pamilya.
Mga kababayan, ito mga dapat nating abangan sa mga susunod na oras. Una, magiging tropical depression ba ang LPA 081? Kung mangyari ito, ito ay bibigyan ng local name na Bagyong Pilandok. Pangalawa, magpapatuloy ang development at lalakas pa ang weather system. Ang magiging direksyon at lakas ng anumang tropical cyclone ay nakadepende sa mga kondisyon sa paligid nito na maaring magbago anumang oras. At kung ano ang direksyon nito sa mga susunod na araw. At yan ang ating babantayan sa ating susunod na updates. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa mga Awit 145 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nasa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Mga kababayan, anuman ang inyong pinagdaraanan ngayon, tandaan mong malapit ang Diyos sa oras ng saya, lungkot, pag-aalala o pagsubok. Maaari kang lumapit at tumawag sa Kanya ng buong puso anumang oras mo naisin. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, magligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.